Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon, purihin natin ang Panginoon, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, purihin daw Diyos. Hallelujah, sa oras na ito, Panginoon, patuloy na lang ang sa piling mo at sa iyong mga mata ako'y malinis na katwiran ni Jesus ang iyong nakikita. Makapangyarihan magpakailanman ikaw ang Panginoon. Walang hanggang Ama na lagi kong kasama ikaw ang Panginoon. Ibinigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, hindi labis sa piling mo at sa iyong mga mata ako'y mali. Ako sa krus ng Kalbaryo, pag-ibig kong wagas ang naghari, ibinigay mo ang lahat. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mong wagas ang naghari, ibinigay mo ang lahat, ibinigay mo ang lahat. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, hindi labis sa piling mo at sa iyong mga mata ako'y malinis na katwiran ni Jesus ang iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo anak, hindi labis
Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na katwiran ni Jesus ang iyong nakikita. Yung nakikita, Ang iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang tulad namin. Wala makasalanan ko. Dahil may dapat-dapat para may kasano, Diyos, nayakap mo kami, tinanggap mo kami, Panginoon Jesus. Sapagat ganun po, malaki ang iyong pag-ibig mo sa amin sa Sunday so much. Pero Diyos, hindi mo lamang po kami anak mo. Hindi lamang po kami siya ng piling, Panginoon. At ginawa mo lang po kami tagapagmana ng iyong Panginoon. Kung anong meron ka, meron din po kami, Panginoon. Salamat po ako. Maraming salamat po. Dahil po, Panginoon Diyos, ay patuloy ka pong maghari sa aming mga puso. Sabi ko na po, paunahan niyo po kami naman. Dahil po, Diyos, ay patuloy ka maparangalan sa aming mga puso. Yes. Sa aming mga ginagawa, O Diyos. Salamat po, Ama. Sa gabing ito, O Diyos, wala po kami nilang pinararangalan. Sinasamba niluluwalhati, kundi ikaw lamang po kami, Diyos. Yes. Tanggapin niyo po ang lahat ng pagsambat pagluwalhati. Sa nagkaisan mo ng katulad ng pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hindi niya hinintay na kung ano pa mangyari sa kapatid ko. Kasi 5 weeks po siya dinudugo. Noong po nasa Cavite siya, mga 1 week po lang, akala po daw niya simpleng menstruation po. Tapos umabot siya ng 2 weeks, 3 weeks. Tumawag na po yung asawa niya sa mama ko na, mas iining, yung nalulula na po siya. Minsan po parang gusto na niya mag-collapse. Iniuwi po siya ng asawa niya sa amin. Sabi ko, will siguro ni Lord na talagang umuwi ka kasi nihintay ka niya, sabi ko sa kapatid ko. Tapos po nung nagkataon po talaga na, sabi niya siguro ni Lord na, anak, isama mo yung kapatid mo. Kasi nung araw po yun, lulubos po kami ng Sabado, yung dalawa ko pong anak inihatid po namin sa bahay. Tapos sabi sa akin ni mama na, yung kapatid ko nga po daw ay dinudugo po daw. Sabi ko, tamang-tama, sumama kayo sa amin kasi may Bible study sa bahay. Tapos po, sabi ng kapatid ko, ay ate, may pasok po yung asawa ko, hindi kami makakasama. Kaya buti talaga ni Lord kasi nung araw po yun, Martes, tumawag sa akin nung umaga. Ate, may pasok yung asawa ko, so pupunta kami dyan mamayang hapon. Kaya sabi ko, Lord, talagang hindi mo hinayaan ng kapatid ko. Kaya sobra ako nagpapasalamat sa kanya kasi hindi niya hinayaan yung kapatid ko katawa kasi putla po siya nung dumating, putla siya, tapos sabi ng asawa niya, naiyak pa siya, ma, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi si Zai, parang nalalambot na. Sabi ko, hindi, pumunta kayo sa bahay. Alam niyo po, ako po yung nagbigay po ng pera po, binigyan ko sila ng pamasahe. Kasi sabi niya, ate, hindi pa sumasahod yung asawa niya. Pag hindi ako ang bahala, si Lord ang bahala sa akin. Binigyan ko po sila ng pamasahe. Sabi ko, pumunta kayo sa bahay. Sabi ko, ganyan. Tapos sabi ko, may Bible study sa amin. Pag-pray kita, sabi ko ngayon, sama-sama tayo pag-pray sa Tagalog. Hindi natutulog ang Diyos. Sabi ko sa kapatid ko, lahat na lumalapit sa kanya, binibigyan niya ng chance. Sabi ko ganyan, basta lumapit ko sa kanya. Kaya po, yung kinabukasan po, sabi niya sa akin, binigyan niya po sa akin yung sanitary napkin, sabi niya. Ate, yun na kasi wala nang lumalabas sa akin. Kaya ako po, iyak po ako ng iyak ng umaga kasi magaling na po yung kapatid ko. Tapos, sabi ko talagang makapangyarihan mo talaga, Lord. Walang imposible lahat sa'yo. Tapos nagkukwento yung kapatid ko, mugto-mugto po yung mata niya. Sabi niya, mati iba talaga. Sabi niya ganyan. Kasi ramdam na ramdam po doon yung presensya ng Panginoon. Nung gabi din po ayun. Kaya nung umaga po, mugto-mugto po yung mata niya. Tapos sabi niya, ate, tamo yung mata ko po. Kasi ramdam na ramdam po si Lord sa buhay ko. Nung gabi din yun. Kaya sabi ko,
ibutin niyo Lord. Sabi ko kaya sobra talaga po ako nagpapasalamat sa kanya. Kulay, ayos naman ang resulta ng mga lab niya. Freya na lang. Problema is Freya. Pero sabi, nung binawasan na ng gamot, sabi ko, wow! Pinupuri ko talaga ang Panginoon. Amen. Saka, Amen. pinasalamatan ko ang Panginoon sa yung problema. Sa kanya lang, pag wala akong ganito, Lord, ikaw nang bahala mag-provide ng pangangailangan namin. Hindi niya pinabayaan. Tapos, sa kagalingan ni Abe, kasi tumawag siya, Mama, lulang-lula siya sa sobrang init daw talaga sa Maynila. Lulang-lula siya. Sobra. Umaga pala ang alas 8. Nalulula na siya. Ang ang sinasakyan niya bago siya makarating sa BBC. Lulang-lula na siya. Tapos sobrang init. Pagpasok sa aircon, talagang naka-ud daw talaga siya. Sabi ko, i-review mo, mag-pray ka. Tapos, thank you Lord. Gumaling na siya. Ako'y alalang-alala kasi nasama lang. 2:48. 2:48 a.m. Diretso pray. Tuwan-tuwa ako sa Lord dahil mayroon niya kami schedule kanina sa embassy. First time ko na kumilos mag-isa sa embassy kasi pag si Papang kasama ko, totally halos akong kumikilos. Bagamat siyang may pinag-aralan, siya talaga kahit pa paano, degree holder din yun. So, tuwan-tuwa ako sa Lord dahil yung karunungan ng Diyos at bago yung prayer ko kanina, nangyari lahat, walang mintes. Amen. Tuwa ako walang mintes yung nangyari kanina. Kasi sabi ko, Lord, wala akong karunungan ng mundo ito, pero ang karunungan ng mundo ito ay mas maganda. Dahil ikaw ang naglagay ng karunungan ng mundo ito, at ang mundo ito ay ikaw ang gawa. So ako'y lalakad, nakasama kita, at pagdating ko doon, lahat ng lalapitan kong tao silang mag-a-assist sa akin at maaalis ko kagad ang aking ayusin. Wow, praise God. Ang schedule namin ay 1:15 p.m. Nakalagay sa papel namin, ang schedule namin. Ay dumating kami nang wala pang 11. Dumating kami. Dahil maghihintay pa, kaya dalawang aking Bible, dalawa. At ako'y mag-pray pa sa project. Habang silang dalawa ay kumakain sa labas. Ako'y mag-pray. Pero, iba yung nilagay sa akin ng Lord. Dahil nagbilin din ako kay Brown o JR na hindi ako makakasama, sa inyong dalawa ni Awe. Dahil nga, medyo late na. Pero ang ginawa sa akin ng Lord kanina, pagbukas ko, pagdating namin, okay na kotse, nagpa-park si Bunso, dire-diretso, sumunod si Papa. Saan di ka tayo pupunta? Sumunod ka, kasama natin ang Diyos. Dapat kasama natin dito si Bunso. Abay, hindi, kasama natin ang Diyos. Yan. Sinabi ko siya, sama si Jan para kasama mag-assist sa amin. Kasi syempre, sanay si Bunso doon. Pero yun ang pinaniwalaan ko, kasama namin ang Diyos. Imagine mo, pagdating namin doon, inausap ko yung sa information. Namin ng ospital. Ang kreya niya ay 300. Sabi ng doktor, nakalagay din sa kanyang ultrasound, ang kanyang bato ay lumiliit tapos hindi nagpapaksyon ng ayos. Mataas ang kreya, mababa ang hemoglobin, kailangan salina ng dugo. Pero purihin ng Diyos dahil isang dugo, isang baglang napasalin sa kanya, yung pangalawa hindi na sinalin dahil open na. 300, tapos yung kanyang hemoglobin na ilasahin ko ay parang 89 o 79. Pag hindi 89, 79, kaya kailangan salina ng dugo. Surihin ng Diyos dahil sa loob ng siguro mga 3 weeks lang yun. Nakita ko yung pagbaba talaga ng kanyang kreya. Yung from 300 naging 156 na lang. Kaya ang normal ay 106 daw ang normal eh. Yun daw ang normal sa babae, 106. Kaya sabi ko, point na lang. 50. 50 na lang. 50 na lang yung itinaas niya ng prayer. 50 na lang. Tapos nung makita ko din yung kanyang hemoglobin, normal na. Pero sabi ng doktor, siya ay magtuturok ng pandagdag ng pula, erythropoietin. Pero praise God, 3 lang itinurok niya. Sabi ng nanay, ayaw na niya. Ako na, paniwalaan mo na. Ikaw ay pinagaling na ng Lord. Amen. Praise God! Noon nga po nagpa-laboratory ay 120, tapos yung prayer niya ay mabataas lang ng konti. Hindi man ganun siyang normal pa, pero sa patungo na rin sa normal. Dahil ang laki na po ng ibinaba niya. Nakita ko yung kumpara sa nanay ko dati, yung sa nanay ko na from 300,
panay ang inom niya ng gamot, tapos nagtuturok pa siya lagi ng 3 beses sa loob ng 1 linggo yung pagdagdag ng pula. Ano lang, point lamang po ang ibinabag. Hello guys, Pabayas ko pa kayo. we are the BFF. Hello guys. I'm Maui. I'm Amay. And this is our Kuya JR. And the vloggers. And our Tatay Pastor. Say hi. And Queer Zone. This is Kuya JR. I am an overcomer. This is marami We are free. I'm here. Where? Marami ka Barangay pang Kapitong. kinakaya. To bring the good news. Ka pala. What is the difference? The word of God. Kami narito para palayain ang mga inalipin ng kaaway. Yung mga nabihag, mga biniktima ni Satanas, ngayon magiging malaya. At kabilang kami sa pinalaya ng Panginoong Kristo. Yan. Ang lahat ng mga pinalaya ng Panginoong Sus ay magsabi at ng malakas na Hallelujah. Kita ba kayo? Ayan. Yan po ang kabilang sa mga pinalaya ng Diyos. Say it loudly, Hallelujah! Hallelujah! Ayan, okay. Let's pray guys. Okay. Post. Okay. Let's pray. Lead the prayer. Sige, ako pa sa rin eh.